The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong weekend? Today is March 17, 2025. Monday na naman at mabilis na dumadaan ang mga araw dahil 56 days to go na lang at halala na. Ito po si Alex at welcome sa inyong programa kung saan magbabahagi kami ng mahalagang impormasyon patungkol sa eleksyon at tutulong sa pagkilala at pagsuri sa mga kandidatong humihingi ng inyong mga boto. Ito po ang Paglalahad 2025 hatid sa inyo ng Commission on Elections at RW 95.1 FM. Sabayang mapapanood live ang inyong programa sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ngayong hapon ating makakasama ang mga batikan na broadcaster sa rehiyon at sa probinsya ng Pampanga. Walang iba kundi ang isa sa mga talakayan ngayon anchors, Mr. Albert Lacanlale. Kong Albert! Isang maliwalas na hapon sa iyo, DJ Yes. Alex, at sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa RW 95.1 FM. Ako po si Albert Lacanlale. Samahan niyo po kami hanggang alas 5 ng hapon dito sa Ang Paglalahad dahil nalalapit na po ang halalan. Oras na para maging mulat at busisiin ng mabuti ang mga napupusuan nating mga kandidato. Yes, at hindi lang po kami ni Kong Albert ang magsasama dito sa studio. Narito rin po ang isa pa sa mga seasoned broadcasters at anchors ng talakayan ngayon, Mr. Boy Santiago. Maya Pagat-Panapon po. Maya Pagat-Panapon, Alex Albert, sa inyo pong lahat na nakikinig sa radyo, sumusubaybay sa CLTV 36 at sa Facebook Live. Huwag lang po kayong bibitaw. Marami po tayong tatalakayan, pag-uusapan at maraming informasyon ang inyong malalaman sa ating panahon ngayon. Sa banggit ni Alex, 56 days. Parang Bombay na lang po. Election na. Oh, di ba? Alright. Samahan niyo po kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Kaya naman kung may mga concerns o gusto po kayong linawin tungkol sa eleksyon, mag-text lamang po sa 0919-264-4439. I-comment nyo rin po ang mga ito sa aming Facebook Live. Bago natin ipakilala ang ating panauhin ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Nakapag-imprenta na ang Commission on Elections or COMELEC ng 68,542,564 opisyal na balota para sa nalalapit na pambansa at lokal na halalan sa May 12, 2025. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, sinimulan ang pag-imprenta noong January 27, 2025 at sa kabila ng ilang hamon, natapos ito bago ang itinakdang deadline noong March 15, 2025. Nilinaw rin ni Garcia na ang mga
mga nalimbag na balota ay eksklusibo lamang para sa May 2025 elections at hindi kasama ang test ballots o ang mga gagamitin sa Bangsamoro Parliamentary Elections or BPE na itinakda sa October. Ang huling batch ng mga balotang naimprinta nitong Sabado ay nakalaan para sa Iloilo at San Juan City sa Metro Manila. Samantala, pansamantalang sinuspindi ng COMELEC ang pag-imprenta ng 6 na milyong balota matapos maglabas ang Korte Suprema ng ilang Temporary Restraining Orders or TROs kaugnay ng mga kasong diskwalifikasyon at nuisance candidates. Sa kabila nito, tiniyak ng COMELEC na magsisimula na ang distribusyon ng mga balota sa buong bansa pagsapit ng ikalawang linggo ng Abril 2025. Sa kasalukuyan, halos 34 million of 50% ng mga nalimbag na balota ang dumaan na sa verification process upang matiyak ang kalidad at pagiging lehitimo ng mga ito bago ang opisyal na halalan. Automated election system na gagamitin sa May 12 safe sa hacking ayon sa CICC. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na huwag magpaloko sa mga individual na nag-aalok umano ng serbisyo upang baguhin o manipulahin ang resulta ng 2025 national and local elections kapalit ng halagang 50 million pesos o higit pa. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, ang Automated Election System o AES na gagamitin sa darating na May 12 midterm elections ay may napakakomplikadong sistema at hindi basta-basta mahahak taliwas sa sinasabi ng mga nagpapanggap na eksperto. Ang babala ay inilabas ng CICC makaraang maghain ng reklamo ni COMELEC Chairperson George Garcia noong February 28 laban kay Attorney Jeril Harold Respicio na isang vice mayoral aspirant sa bayan ng Reyna Mercedes Isabela dahil sa paglabag sa Republic Act No. 101750 o Cybercrime Prevention Act. Bunsod ito ng isang video na pinost ni Respicio noong January 25 kung saan iginiit niya na kaya umano niyang manipulahin ang mga vote counting machine at may mga backroom program na maaaring baguhin ang resulta ng botohan. Mariin itong itinanggi ni Ramos at sinabing walang basihan ang mga paratang ni Respicio. Hinihikayat rin naman ang publiko, lalo na ang mga kandidato, na agad i-report ang sinumang individual o grupo na nag-aalok ng ganitong illegal na serbisyo sa pamamagitan ng pagtawag sa CICC Hotline 1326. Samantala mga kaibigan, posible sa loob lamang ng 5 hanggang 7 araw bago opisyal na malaman ang mga mananalong senador at party list group sa May 12, 2025 National Local Election. Ayon po sa Commission on Election. Ipinaliwanag din po ng COMELEC Chairperson George Garcia ang mga boto mula sa Municipal and Provincial Board of Canvassers ay dadalhin po sa National Board of Canvassers para sa opisyal na bilangan. Gayunpaman, binigyan din po ang mas mabilis na proseso ngayon po kumpara sa halos 2 buwan na canvassing noong panahon po ng manual election. Samantala, maaari namang lumabas ang unofficial result sa gabi po mismo ng halalan dahil sa mas pinabilis na transmission o pagpapadala ng mga boto mula po sa Automated Counting Machine o ACM na ginagamit po na 5G technology sa pamamagitan po ng Starlink. Kung inyong matatanda noong May 2022 election na iproklama ang 12 na nanalong senador matapos lamang po ang 9 na araw. Imagine mo, 9 na araw habang umabot naman po ng 17 araw bago opisyal na idineklara ang mga nanalong party list groups. Sa iba pang balita, Ex-President Duterte maaari pa ring maluklok bilang Davao City Mayor ayon sa COMELEC. Ipoproklama pa rin ang Commission on Elections sa COMELEC si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City kung mananalo siya sa 2025 national and local elections sa darating na May 12. Ito'y kahit nasa kustodiya na siya ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands para harapin ang kasong crimes against humanity. Ayon kay COMELEC Chairman George
Erwin Garcia. Mananatili siyang kandidato at maaring iboto dahil wala pang pinal na hatol laban sa kanya. Ipinaliwanag niya na ayon sa batas, ang isang kandidato ay madidiskwalipika lamang kung may pinal ng desisyon ng korte. Wala pang president ang kaso ni Duterte, ngunit inihalimbawa ni Garcia ang desisyon ng Korte Suprema sa Halosos versus Comelec kung saan pinayagan ang isang kandidato na tumakbo kahit may kinakaharap na kaso. Dagdag pa niya, may mga naunang kandidato rin sa barangay elections na nanalo at pinroclaim kahit nakakulong, kaya't posibleng mangyari din ito sa dating Pangulo. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Sa ating pagbabalik, makakasama natin live sa studio ang kauna-unahang babaeng nahalal bilang Vice Mayor ng Ciudad Angeles at kasalukuyan nagsisilbi sa kanyang ikalawang termino. Re-electionist Vice Mayor Vicky Vega Cabigting. Ito po ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time is 4:10. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitug. Samahan niyo ang pinagsarib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV. Biyernes alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali sa RW 95.1 FM. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 12 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Ito po si Alex at kasama pa rin natin dito sa studio si Tangboy Santiago and si Kong Albert Lacanlale. Ngayong hapon na DJ Alex at Mang Boy, no, ating makakapiling dito sa studio ang kauna-unahang babaeng nahalal bilang Vice Alkalde ng Angeles City. At kasalukuyang nagsisilbi sa kanyang ikalawang termino, pero higit pa dito yung kanyang ipinagsilbi na dyan sa lungsod ng Angeles. Tinataguyod niya ang advokasya para sa karapatan ng kababaihan at pagpapaunlad ng komunidad. Inilunsad niya ang Gender and Development o yung GAD Code noong 2012 na naglalayong palakasin ang partisipasyon at kapangyarihan ng kababaihan sa pamahalaan. Sa loob ng maraming taon sa serbisyo, hindi lang batas at resolusyon ang kanyang binuo kung hindi tiwala ng mamamayan. Bilang ina, lingkod bayan at inspirasyon, patuloy siyang nagiging tinig ng pagbabago sa Angeles City. Isang babaeng may malasakit, integridad at paninindigan. Si Vice Mayor Vicky Vega Cabigting. Magandang hapon po, Vice Mayor, and welcome Nice. sa ating program. Yes. Kumusta po kayo?
magandang hapon, Sir Albert, Tito Boy, and of course, Miss Alex. Sa inyo pong lahat na nakikinig at nanonood po, no? Isang napakagandang hapon po sa inyong lahat. Oo, para medyo light naman ng konti. Yes, magkwentuhan Vice, muna tayo. kwentuhan po muna tayo. Sure po. Isinilang kayo sa Lungsod Angeles. Yes Doon na po. rin kayo lumaki. At the heart of Angeles City, At the sa heart. Miranda Street po, kung saan po nangyayari yung mga rallies, no? Nung panahon na yun po. So, Yun ang downtown proper Opo, ng opo. Lungsod Angeles. so that was the Angeles City na natatandaan ninyo sa Yes inyong po. kabataan. Opo. How was life then? Well, dahil po nasa kabayanan po tayo, no? Masaya naman po and safe pa po noon, no? Kasi lumalabas kami, nakakarating po ako sa palengke, no, na hindi nag-aalala po yung mga parents mo na baka may mangyari sa iyo, no. So masaya po yung ating naging childhood kasi I think isa po ito sa nakapag-influence po sa atin to be in public service, no, dahil yun nga po nakikita natin yung mga rallies po diyan sa Miranda, no. In part it has influenced me at kinukwento din po nung panahon ng aking lolo, nagiging leader din po siya sa mga politiko, ano po. At isa na po dito yung kapatid po ni Apong Pileng, na lolo po ni na Kong John and Mayor Pogi, si former Mayor Francisco Lazatin. So nauna po yun na pumasok po sa politika, no. So I think that influenced me a lot, no, yung growing up in that place. Pero denasan niyo po na Kapampangan at Opo. saka Tagalog naman Opo. yung tao Angeles. Denasan niyo po yung Meragul keng Palengke, balo Opo. yung Bieka Kaluluan, Opo. ampo ikitsure nitang kanawan kareng tao ka rin. Opo, yung anak kami po, although ako naman po ating na pong kapanintunan ni tatang ko, ating kami pong tailor shop King Clark, na maluwat na po pegumpisa ng ingkong ko. So, to me, it was a comfortable life. Pero, nung lalawen mo, namantang marangyan. Pero, makadase kami mo po, makanyan. Pero, yung feeling ko po at nang ka-comfortable ing bieta mo. Pero, dintang din po, keng punto na ning biyemi, na dinalan kami pong kasakitan. Nanya pong, milako na po itang, at syoka, ita pong atin pong kay kasikene keng Clark banta makapagstay itang tailor shop ita pong mipag kaila mo naman po ating pong competition ken so ya pong ketang bidding na awsan dami sambut kami yang bandang 1974 medyo karintana po adanasan ing challenges na marakal kami pong mikakapatad 8 kami pong mikakapatad. Yung minuna po, 7. But after a few years, 9 years, yung in difference na po ring tang bunsumi, mikawali na ako na naman po. So, ito pong challenges na ning BME, na atin pong point in time na wala ko po na ako makapag-aral din, apeksabihan na ako pong heart-to-heart ning pengari ko. Pero, pauli na po, I think, pauli na po ning itang trust making apong ginuuling ita po yung peragula na kami po ring pengari keng tiwala keng apong ginu, alam pasantamongan ita. So, I think, it has served me in good stead, Tito Boy, nung ita pong question yun na delanan tana po itang komportabling biya at delanan tana rin po itang dakal pong challenges king biyeta mo. Adya pong malati kayo na nung aus na mo kayo natang kakyalong nyo kanita. Ay, kimpong bale, ating kami nga pong nicknames. Timawa ako, niya pong katweng lagyo ko lagyo da ako kang auntie ko po, Maria Vicenta. Ito pong Maria hiya po ko. So, kimpong bale, may bekang, da po makanya, bekang, yan, bek, makanyan, ita mo pong teacher ko, grade 6, but dinina na akong masanting nga nickname. Magumpisa nga ni Vicky ka, lagyo ka na ako. So, that stuck po. Pero king bale, bekang. Then, iwali ko pong metong ita pong assistant superintendent, uling Maria Celina, Sili po yung awas na kaya. So, pero po rin pong kakyalong ko, balo da Marivic, maning masyado yung
Makaba until pinitang teacher ko po, Vicky Ingaus Tamo Vicky na. May Vicky Vega. And the Okay. rest was history, ika nga. Sa mga parents mo, your father and mother, ano yung Opo. mga ugali nila or mga traits nila na sa palagay mo na namana mo? Opo. And siguro yun yung gusto mong matutuhan at yun ang gusto mong dalhin sa iyong Opo. pamilya ngayon. Yung may nakwento po kasi sa akin, nung maliit daw po yung father ko, nakita na sa kanya yung empathy, no? Yung, not just yung awa, pero yung putting yourself in the shoes of others. No? May kinuwento po sila na may isang bata daw na nawalan po ng tsinelas. No? Immediately, yung tatay ko po, at a very young age, tinulungan po yon, binigay yung tsinelas niya dun sa tao. And that stuck dun sa kaisipan po namin every time na kinukwento. So ang pinas on po ng aking ama, no, is yung tutulong ka na walang halong expectation. Basta po you put in your shoes. I mean, you put your feelings po dun sa feeling ng others at tumayo ka dun sa nararamdaman nila. So I think yun po yung isang magandang ugali, no, na natutunan ko po sa tatay ko. Sa nanay ko naman, yung quiet strength, no, na yung nanay ko po is a housewife, pero talaga pong during the time na yung challenges po sa buhay namin, no, nawalan po ng business yung tatay ko, siya po yung tumayo upang tulungan po yung tatay ko. Quietly working po, no. Magburdaya po kanita, niya kakit, kaya po mapupuyat siya. So sabi ko, and the way na pinalaki po niya kami, no, it's really admirable kasi itapin po, kasakiting biye, pero by God's grace, may kapag-aral kami ngan po, may mga santing no po naman, obra ring kanako pong kapatad niya. Ating peka importante po, aturuda kaya kami ing itang tunay kasalpantayanan, ang po pong lugod kay nga pong gino. I think that's the best na ing meto nga pengari, apamana na po kareng anak na. Vice Vicky, ating ko nga pansinan kang father mo. Siguro, mapamasa ay libro. Basa na itang storya na Rizal. Opo. Na may nakabag na itang metong Opo kasinelas. siguro. Tiki na itang meto, baka tanong nino man yung makapulot. Napakinabangan. Napakinabangan talaga. Tsaka po, when he gives talaga pong todo. Yeah. At andanan ko, pagluto no pa rin pinsan ko. Wow. Po itang special recipe na. Ulipin pong meragulyarin po na maka-expose siya King Clark. So, yung paborito na pong luluto, stew, makanyan. And aliwa mo po, kaming pagluto na, pati rin aliwa. So, itang that giving kind of attitude, ako po palagi, ikwa ko kaya ito. Vice, ano pong course na natapos ninyo? Ay, Bachelor of Arts in Communication po. Broadcast journalism po ang specialization. Na-practice niyo po ba? Konti po, for some time, pero siguro mas makarikilta mo po, mas Kay public service. sa public service. No po. Pero for some time, and again, it's helping me a lot, like for interviews like this. Kasi Yes. I'm sure yung mga tatanong niyo po pang dissertation. And very modulated kasi yung mga voice. ano po niya. yung parang yung mga tanong mga pang-masterals. Pang-defense no? natin. Pang-defense. Okay. Sabi mo hindi mo na masyadong na-apply Opo. yung course mo. Anong naging career mo ba? But it's more of politics pa rin po. I mean, information or communication in politics. Yung first job ko po talaga, after graduation, kinuha po ako sa information office ng University of the Philippines. And then, after that po, ito, natutuwa ko pong kinukwento. I prayed for work sa Congress dahil malapit lang po yung Congress noon. And lo and behold, habang nag-work po ako, may hinatid lang po ako sa isang building, no, yung Vinson's Hall sa UP. Nakita ko po yung post na nangangailangan. Wanted. Hindi pa sa Facebook yun, ha? Nakita mo Opo, na nakapost yan. wanted. Oo, yung post pa po talaga. Office of Speaker Pro Tempore Cuenco. No po. So sabi ko, ay, yun na yata yung kasagutan ng prayers ko. So nag-walk-in po ako and si Congressman Cuenco po, representative po yan ng Cebu City.
Security. He's also a broadcaster, kaya ang ganda-ganda din po ng Boses niya. niya. At pag wala po si Speaker Mitra, siya po yung presiding officer. So, nagpunta po ako doon and ang nag-interview po sa akin yung anak po niya and I was asking him, nag-accept po ba kayo ng non-Cebuano speaking applicants? Oo, sabi niya, bakit? Taga saan ka ba? Sa Pampanga po, sa Angeles City. Oh, taga dun yung nanay ko eh. And the rest is history. Natanggap po ako, no? And yun po yung work ko naman sa Congress. First work ko sa Congress hanggang sa nung 1995, si Congressman Tarzan Lasatin naman po ang kumuha sa akin. But in between, nag-serve din po ako sa PLLO or yung Presidential Legislative Liaison Office at nag-serve din po ako sa office po ni Senator GMA that time. Yun, paano kayo napunta kay GMA? Bali, nag-apply po ako alam ko sa Pinatubo Commission. Tapos, pinull out yung paper ko, pinareport po ako kay Madam GMA, nung senator po siya. And I was with a pool of writers. Pinull out din po ako sa pagsusulat. Yung naging close-in staff po niya, ako yung sumasama po ako sa kanya sa lahat ng pupuntahan niya or nire-represent ko po siya. And since siguro po that was 50 pounds ago. So, there was one time, pinapunta po niya ako sa Gimba, Nueva Ecija, na sa dulong-dulo po yun ng Nueva Ecija. Ano po? And nung pagbaba ko, akala nila ako si Madam, no? Dahil nga po, 50 pounds ago. At, or 60, sabihin na natin. Pero, syempre, wala po yung nunal. So, na-realize nila, representative. Hindi si GMA to. Oo nga po. Ano po yun eh, mushroom farm, parang inauguration po noon. So, nirepresent po natin doon. And it was also an exciting job for me. And kung mapapansin po nyo, always related po sa isang politician. Yes. Po. Okay. So, Yes, what do you made, have yes another po. question? Yeah? Oh. What made you decide Ayun na po. pumasok na sa politics? So, among the influences po, yun siguro, yung sinabi ko sa lolo ko, no, na nagiging, ano po siya, leader ng mga politicians before, at yung nandun po tayo sa Plaza Miranda, pinanganak, and na-expose po tayo sa mga public servants, sa mga politicians. So, but even before that, nung third year high school po ako, I still remember, no po, nag-pray po ako, sabi ko, Lord, what is the path you want me to take? And nung binuksan ko po yung Bible, asking for guidance, yung sa Joshua 1:9 po. No? And from then on, yun po kasi sa Joshua, ang ina-assure ng Diyos na wag matakot si Joshua, na siya po ang magli-lead sa mga Israelites. And from then on, ang naisip ko that the Lord was leading me towards a public servant leadership position and public position. So, doon na po ako nag-decide, no po, na kaya lahat po ng naging work natin is parang OJT ko na, Yes, no, it did. papunta sa pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Oh, Vice, parang personally and professionally, ano ka, no? Accomplished ka. Do you have a particular bucket list and do you think na all of the items doon sa bucket list mo ay na-tick mo na? Isang bucket na beer. Hindi, kasi usually when you say bucket list, di ba, yung mga parang mamamatay na, yun ang interpretation ko. So sabi ko, instead of a bucket list, wish list na lang. Wish no? list. The wish list Ang na. alam ko sa bucket list, no? So, una po sa lahat, I think halos na tick na po yun, no? And ang prayer ko na lang, number one is, syempre inaantabayanan pa po natin yung anak natin, yung isa po graduate na, yung bunso po first year college. So isa po sa mga wish list po natin, mapaaral po natin ang ating mga anak, no po, and makapag-travel, no? After po siguro makapag-serve na tayo, yung travel more, no po. And yung as a professional naman, siguro after sa
politika, gusto po nating mag-serve sa isang foundation or any related na NGO work na tumutulong pa rin, na nandun pa rin yung pagka-public servant mo. Ano po. So yun po siguro. Ano po. O yun. So, ibig sabihin nun, hold mo muna yung ibang mga hindi pa natitik na yun Opo. dahil you are still in public service. Opo. So, marami ka pang trabahong gagawin dito. Yes po. Oo. As a public servant naman, ano yung isa sa mga hindi mo makakalimutang pangyayari diyan sa iyong karera diyan? Marami po yan. Yung unahin ko po ba yung masaklap o masaya? Yung Masaklap muna. Yung masaklap muna. I ran for counselor po nung 1992 as an independent, no po. And parang full of idealism after po natin sa UP, and then yon nag-run na po tayo, no. Although I was a second year law school student po no. Ang sabi po nung teacher ko noon, si Justice Marvic Leonen, sabi niya, alam mo Vicky, mas maganda natapos mo yung law mo. But since I decided already, so independent po tayo. And whenever I talk to some other barangay officials, very welcoming sila, no? But nanghihingi po ako ng lugar kung saan ako pwedeng magsalita. Yung isa po, siguro yung ilaw nung kung saan ako tinuro, parang ilan po ba yung kumukutit-kutitak siya. So, wala pong pumunta doon. Siyempre, di ba po ba? So, naghanap po kami, nakahanap kami ng barbecue stand, no po. Tapos, doon na po kami nagsalita. Nakaipon naman po ng tao. Siyempre, tuwan-tuwa yung nagba-barbecue kasi bumili din po sila, no? But, you know, and 2 times po yon, 2 instances na yung binigyan tayo yung kumukutitap yung mga ilaw, di ba? Tapos sound system nyo, medyo pupugak-pugak pa. Hindi, may baon po kami noon. Ang dala lang po namin noon. But we were happy, no po. Kasi yung baon namin noon, may sarili po kaming sound system na maliit. Yung jeep po, pinahiram ng uncle ko, no po. At ang lumang jeep kanita niya. Ang popong itang kanakong song po kanta, itang kanta ko. Kami mo pong ginawa ring pinsan ko. At yung kami po basement, cassette tape pa kanita. So, gawa kaya po itang jingle me, itang keng Ghostbuster niya. Kailangan tayong kandidato. Nilungusan mo, Vicky Vega. Da po niya. So, hindi po. Makapanahon niya. Wow po. So, maswelo kami po niya. And, well, ito pong yung first counting, pong time ay number 7 tamo. Mitok nang po nga lungaldo. So, yung kalwal, number 12 na ako po. So, another masaklap na milyari po ito. So, kaya naman pong mga santing, kasi king politics po, syempre it's not a bed of roses. And if it was a bed of roses, sometimes kaya bela po ring thorns ka ring roses sa reta. Pero nung kaluguran mo po and you're passionate about what you're doing, you won't mind that. And you have to just to trust the Lord, ne? At alampasan mo nga po yan, di ba? Magkano yung may budget mo kanita minun ng tinagal ko? Kahit po hata, 10,000 yawa. Walang puro lang pro bono. Wow po. At saka rin po kaya kaming, very environment friendly kami. Kasi rin kaya kaming tarp. Reta pong sako. Susulat ka. Kahit susulat lang. Sabi na pipunin nga ako, Ma'am, why don't you try that again? Naku, let's look for social na, Reta pong sako-sako, makanyan. O, environment friendly naman po ito, di po ba? So, ito po, adyang masaya naman po yung outcome. Ngayon naman po, ngayon makuswelo ko po niya na akakit ko po, ini naman po yung meto nga masanting kong akakit right now. With Mayor John Lasatin po, ikit ko na talaga pong paglaban niya po yung kandidatura tamo, ang po rin kayabemi. Kasi, bota pong lawenyo, syempre nung ninungan po rin bisang support kaya, tanggapan nila. Pero po very, very stern and firm yan na kailangan ang tutulungan nyo na Vice Mayor, si Vicky. Kung tutulungan nyo ako, tulungan nyo si Vicky at ang mga kasamahan ko. Kung hindi, wag na lang. Sa kabila na lang kayo. Makanya niya po ka-firm naman. So, I'm really happy about that. Ito naman po siguro, uling mature na ako rin po kayang politika. So, reni po siguro rin gains niya na ita pong talagang firm yung kayabe tamo na
Mayor John na talaga pong kay Vicky tayo yan, mga yan. Napapasarap ang kwentuhan natin dito. Magko-commercial break muna po tayo sa ating pagbabalik. Pag-uusapan natin ang mga plano at agenda ni Vice Vicky sa Angeles City. Philippine Standard Time is 4:34. Ang paglalahad sa RW 95.1 FM. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kani-kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ang mga official social media accounts ng COMELEC. Philippine Standard Time, 36 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang programang Ang Paglalahad 2025 dito sa RW 95.1 FM. Ako po si Alex, kasama pa rin natin dito sa studio ang aking mga co-host, Kong Albert Lacanale and Tangway Santiago. Ang oras Oo. Sa kanya lang, kay Vice Mayor Vicky Vega lang Okay. Pupunuhin na. Eto na yung pagkakataon para pag-usapan na natin yung mga plataforma ni Vice. Okay. Parang gusto ko pa rin yung mga personal Very, Mamaya chika mo na lang sa atin yan. Pero siyempre dito tayo sa sa business natin talaga ngayon about your candidacy as another term as Vice Mayor of the City of Angeles. Meron ba kayong mga gusto pang gawin for Angeles City na sa tingin ninyo kailangan pa isa pa kasama doon sa bucket list mo actually or sa wish list mo for Angeles City? Wish list, yan. Opo, salamat po sa question na yun. No? Kasi nais po nating sabihin sa ating mga kababayan na yung lahat po ng mga commitment po natin, halos nagawa na po natin. No? At ang mga advocacies po natin, number 1 is yung para po sa ating mga kababaihan. So kaya po inumpisahan po natin yung Kabuhayan Power, no? Which is nung dati po mga trainings pa lang
po yan. Pero ngayon, I'm happy to report na meron na po tayong building, no? At yun po ay malaking accomplishment po sa aking part. I feel, no, na kapag may building na po ang Kabuhayan Power, wherein kung saan po magte-train po tayo ng ating mga kababayan para sa kanilang pangkabuhayan. Ang Kabuhayan Power Building po ay binigay po ng SIBAC Party List through Congressman Villanueva, yan. And of course, sa support po ni Senator Villanueva at gayon din po sa tulong po ni Vice Mayor Mike Galang, ang aming chairperson sa Florida VMLP Blanca, po sa Florida Blanca. Kaya po na isa katuparan na meron na po kaming actual na physical building para makapag-train. And right now, patuloy po yung pagbibigay po natin ng tulong sa ating mga kababayan. Kasi po nakita ko kung magbibigay ka lang ng halimbawa ayuda, kailangan po teach people how to fish. Not just give them a fish for the day. So yun po yung purpose noon. At kung bibigyan pa po tayo ng pagkakataon ng ating mga kababayan for our third and last term, and Lord willing, ay nais po nating i-level up to connect with different NGOs and different national agencies na nagbibigay po ng tulong sa mga gustong mag-business. And of course, it's not just for women, for men also. Pero syempre, nakatutok po tayo sa ating mga kababaihan. No? Na nung past year po, nakapamigay na po tayo ng mga food products, no? Mga parang start-up po ng ating mga kababayan, no? So yun po ay dadagdagan pa po natin, no? Yun i-level up pa po natin. Pangalawa po, nagpapasalamat din po tayo kay Senator Loren Legarda. Binigyan naman po tayo ng Women and Children Center, no po? So ano po yung purpose ng building? Number one po, para tulungan yung mga kabataan po na victims of violence sa para pong staging area po nila yon, na kung saan magstay muna po dun yung bata, no, kung may hearing po sila. Meron po tayong library and playroom na dinonate naman po ng Balibago Waterworks, no. So yan po yung gusto nating gawin, and right now nagagamit na po yung building para po yung kung saan po pwedeng mag-meet yung mga women's groups, no. May nag-meeting na po doon yung Kalipi, yun pong Magnificent Women of Angeles, mga ganyan po. So nagiging functional. So yun pa po yung gusto nating again i-level up po, no. Paano makakatulong tayo sa ating mga kababaihan doon po at mga kabataan sa pakikipaglaban po nila sa kanilang karapatan, no. So yun na po yung mga gusto po nating idagdag. And third, no, although marami po tayong programs sa health, mga ganyan po, ang isa ko pong talagang gustong ma-accomplish, and maybe one of my wish list or bucket list, kung ano man po yung gusto nilang itawag doon, is mag-mentor na po ako ng mga future leaders, future women who want to be in politics. Kasi nung sa atin po, medyo, syempre, wala po yung talagang magsasabi sa'yo, no, I think gawin mo, I think magandang gawin, no. Pero po I learned, no, because of yun na nga po kay Madam GMA, no, yung nakikita ko sa kanyang sa style po niya, no, at yung mga naging boss din po natin before, and dun sa mga iba pang mga women na naka-influence po sa atin, no. And nais ko lang din pong i-mention yung aking auntie po na tumulong sa pagpapalaki sa akin. She was a public school teacher, si Auntie Aning, no? Aning Vega. So, siya po yung nag-alaga din po sa amin dahil po marami kami, no? And tumulong din po economically nung time po na nag-aaral kami, no? She's one of my inspiration. At kaya naman po malapit tayo sa ating mga teachers at sa education sector. Kaya alam po yan ng ating mga kababayan na pagka po when it comes to education, talagang todo po yung support natin sa ating po mga guro at mga estudyante. Vice, pwede bang palakasin yung mga rural health units natin na instead na dalhin kaagad sa ONA, Opo. doon muna sa mga health centers. Opo.
para sakali 24 oras pwedeng pakinabangan ng mga I think tao. that's the good news right now, no. Ngayon po under po sa administration ni Mayor Pogi, di ho ba you were there nung inaugurate Nilodge, tayo nilodge. ng rural health units. Yun po talaga yung purpose para mabawasan din po yung load sa ONA, no. At syempre, a few seconds is very important. Kung halimbawa tama may po. emergency sa isang barangay, dadalhin mo pa sa ONA, no. It might cost the life of that person. So maganda po, may titingin na sa kanya muna dun sa mga RHU. So yun po yung ginagawa na po natin sa pangunguna po ni Mayor Pogi, no po. When we say ginagawa na natin, ginagawa na po ng LGU po natin. Okay, legislation-wise, pagdating Opo. naman sa education, ano yung Opo. mga isinulong ninyo dyan sa konseho na ngayon ay napapakinabangan na ng mga Angileño Opo. and future pa ng mga Angileño? Nung tayo po ay nag-counselor, kasi naka 2 terms din po tayo as number 1 city councilor, 2001 and 2004, ang mga sinulong po natin, yung local version din po ng mga karapatan ng ating mga kababaihan, like yung VAUSI laws, no po, yung anti-trafficking. So I believe na nakatulong po yun para lalo pang mamulat yung mga kababayan natin. Tapos nung vice mayor na po tayo, kahit po hindi tayo sponsor, we could introduce, no. So one of the mga legislation na na-introduce po natin, yung pagkakaroon po ng violence against women and children's desk sa mga barangay. Kasi during that time, there were only a few, mga 2 to 3 lang po or 4 na may VAUSI desk. Pero because of the initiative po natin, ngayon po lahat may VAUSI desk na po yung mga barangay. So ito po siguro yung mga napakahalaga na nakikita po natin kung quiet man yung mga kababaihan before. Ngayon, they found their voice at marami na po yung nagre-report kung may mga nararanasan po silang domestic abuso. violence po. Okay, Vice, balikan ko lang po yung na-mention nyo kanina na gusto nyo mag-mentor Opo. ng mga kababaihan. Opo. Kung meron po kayong isang gustong ituro sa kanila na Opo. feeling nyo, yun yung pinaka-importante, Opo. ano po ito? Una po, pwede pong mag-mention ng 3 siguro. sige po. Number 1 is prayer, kasi kailangan po ninyo ng guidance because you're going into something na di po ba yung iba ayaw nila ng politika, no, but you can make the change and the difference, no? So prayer, ask God kung ano po yung will niya, and then yung second will come after that, yung purpose. Ano yung purpose mo? Bakit gusto mo sa public service or sa politika? And third, you have to have passion. No po. So, bali po next week, we will be celebrating Women's Month, no po. So, magsa-start na po ako with our mentoring, no. Guest po natin yung mga kapitan po natin and mga kagawad. I-award po natin sila. And we will be inviting women's groups para in our own little way makastart na, makapag-plant na po tayo ng seeds of leadership po sa kanila. So, yun po, prayer, purpose, and passion. Yan po. Pwede pong idagdag na wag karirin yung politika. Okay, marami pa tayong pag-uusapan with our guest, si Vice Mayor Vicky Vega Kabigting ng Lungsod ng Angeles. Samantala, tayo po ay pupunta muna sa ating commercial break, no? Magbabalik pa ang programang Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, it's 4:47 in the afternoon. Ito po ang Paglalahad 2025. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataforma. Pangalawa, maging informed na botante. Iwasan ang fake news.
maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap ukol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Sumangguni lamang sa mga mapagkakatiwalaan na sources. Pangatlo, huwag ibagpili ang boto. Huwag tanggapin ang anumang uri ng suhol o papuya kapalit ng boto. Ang pagbebenta ng boto ay nagtutulot ng korupsyon at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pangapat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan, lalo na sa pagboto. Kung sakaling may makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinauukulan. At panglima, pahalagahan ang iyong boto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamamayan. Tayo ang pipili ng ating mga mamumuno, kaya't bumoto para sa tao sa tingin nating karapat-dapat na malingkod sa ating bayan. Tandaan, ang responsableng pagboto ay nagsisimula sa maayos na pagpaplano, malalim na pagsusuri, at pagiging tapat sa prinsipyo. Bawat boto ay mahalaga, at bawat boto ay may magagawa. Kaya sa darating na May 12, 2025, sabay-sabay natin ipahayag ang ating boses. Bumoto sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Philippine Standard Time, 15 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang programa Ang Paglalahad 2025. Kasama pa rin dito sa studio si Kong Albert Lacanlale and Mr. Boy Santiago. At ang ating panauhin ngayong hapon si Vice Mayor Vicky Vega Cabigting. Okay, and eto dadako na po tayo sa lighter part pa ng ating programa. Vice, napakasimple po nito. Sasagot po kayo kung for or against po kayo. Okay? Are you ready, Vice? Okay. Umpisahan na po natin ang ating for or against. Mas malaking pondo para sa gender and development programs sa mga lokal na pamahalaan, for or against. For, syempre. Gawing mandatory sa lahat ng kumpanya ang pagkakaroon ng paid maternity at paternity leave na mas mahaba kaysa sa kasalukuyang batas. For. Ganap na pagbabawal ng pogo sa Pilipinas, lalo na sa mga lungsod tulad ng Angeles City. Pwede bang i-explain yun? Kailangan fast talk siya. For or against muna, Vice? Sige po. Against. Okay. Parusang kamatayan para sa mga high-level drug traffickers. Against. Pagbabawal ng political dynasties upang maiwasan ang monopolyo ng iilang pamilya sa kapangyarihan. Mukhang ano po yan kailangan po explain ko later Okay, sige, later Vice. na po. Okay. And pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court, are you for or against? Explain ko rin po later yan. Legalisasyon ng same-sex marriage? Explain ko rin po later yan. Pagsasabatas ng divorce bill, are you for or against? Against po ako doon. Okay. All right. Now, eto naman, mas lighter part na po ito. Hindi man lighter yung kanina Pinawisan po ako doon. No? Okay. Dito muna tayo. Neat or on the rocks? Sa alakihan. Okay. Neat or on the rocks? On the rocks. On the rocks. Nora Honor or Vilma Santos? Nora. Sino po ang bet ninyong Magdarna?
Magdarn. Vicky Vega. Pool or beach? A beach. Okay, Pia Wurtzbach or Catriona Gray? Naku, magagalit. Catriona. Okay, mas maraming trabaho o mas mababang presyo ng bilihin? Mas maraming trabaho. Okay, transparency o efficiency? Efficiency. Okay, naniniwala ka bang ikaw ang mailuluklok na vice-alkalde ng Angeles City? Lord willing, opo, naniniwala po ako. Okay, Vice, Opo. ano po ang mensahe ninyo sa ating mga botante? Okay. Sa lahat po ng ating mga botante po sa Angeles City, mga Angelenyos, rest assured po, lagi ko pong sinasabi ito that kung paano nyo po ako pinagkatiwalaan before, ganyan din po, the same energy and passion of public service ay ibibigay po namin sa inyo. No? Sana po tulungan nyo po kami ulit. Bakit si Vicky Vega Kabigting ang iboboto? Because kagaya po ng, kasi po may prayer, may Yes. purpose at may passion for public service, di ba? Ayun. Opo. In prayer, there is always hope. Yes po. Opo. Okay, since we still have time, ayan, yung mga gusto mong balikan, Vice? Opo, no? Gusto mo sagutin? Opo. No? Okay, sige. Yung very, po kasi yung kay PPR, kay former president, po. I think right now, kung I'm for what is just, po, at kung ano po yung kinakailangan. So kung ano man po ang just na dapat pong gawin, yun po yung Doon we will tayo. agree for Okay. not to look on personalities kasi ngayon po ang nangyayari, people are looking on the personalities instead of the situation talaga, po. So kung ano po talaga yung if we want justice, then kung paano po iikot po ang justice, then let us respect that, po. But sana ang paalala ko lang and ang prayer ko po sa ating mga kababayan na mas isipin po natin yung ating bansa, yung pagmamahal po natin sa Pilipinas instead of just looking at two personalities. Okay. About sa Pogo naman sa Pilipinas, yung pagbabawal nito, ganap na pagbabawal sa mga lugar katulad ng Angeles City. Ang sa akin po kasi kung siguro ang lahat ng requirement ay ma-meet at makita po kung sa tingin po natin mas makakatulong ito sa ating bayan, then why not, But as of now siguro kina-clarify pa kung ano yung mga rules na dapat gawin, But nakita naman po natin yung effect, So kung pag-aralan lang po ito and then maybe another ways na pwede pong mag-meet ang dalawa na may papasok po na foreign companies po na pwede naman po makatulong sa ating mga kababayan. Pero yung mga pinopropose na or ang ginagawa po nila, halimbawa, love scam, yung mga nakakaperwisyo po, wag na. As long as Kailangan maganda mabantayan. po yung idudulot sa ating bansa, then I'm all for it. Kung ano lang yung nakalagay doon sa kanilang permiso. At wag pong makakaperwisyo sa ating mga kababayan o sa ibang mga foreigners po natin. Okay. How about sa political dynasties? Ako po, for me, let them, why not? Kung sa tingin mo nakakatulong sa iyo. Total po may procedure naman po tayo, pwede po tayo sa election. Kung ayaw mo na dun sa nakaupo, na halimbawa matagal na pong nakaupo at ayaw mo na, meron po tayong paraan through election, po. Kasi to me, bakit pipigilan mo ang isang tao with the same apelyido, Surname, or family name. kung nakikita naman po natin na nagseserbisyo. Ngayon, kung sa tingin nyo po parang ayaw nyo na yung pagseserbisyong ganyan, well, we have the chance naman po sa election, di po ba? Okay. Yun po yung para sa akin. Okay. And the last, yung legalization ng same-sex marriage. Opo. Ako po, as a born-again Christian po, ang position ko doon, kung ano pong naayon naman sa utos po ng Panginoon. Okay, at least malinaw na lahat. Vice, huling mensahe niyo po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Opo. Muli po, tayo po ay humihingi ng tulong ng ating mga kababayan,
5 na ako po as Vice Mayor, 5 term. Siguro naman po, anya duwan kaya po itang pang-anam. Ibiyayo naman po siguro. Ikitso naman po ing meging performance tamo. At ikitso naman po, nung nano po yung kasalukuyan tamo rin pong gagawan bilang Vice Mayor ng Angeles City. So, pasibayo po, anya duwan mi po yung malyong saw. Dahaladaal pong salamat and God bless you all po. And that's it for today, folks. Atin pong nasaksihan ang 5th episode na tayo no ng ating programa Ang Paglalahad 2025. Muli, maraming salamat sa iyo, Vice Mayor Vicky Vega Kawigting, for joining us this afternoon. Yan. Oo, palagi po nating tatandaan na ang pagboto hindi po isang karapatan, kundi isang tungkulin bilang isang mamamayan. At nakakasalalay po dito ang kinabukasan ng ating bansa at ng susunod na henerasyon ng Pilipino. So maging mas mapagmatyag, maging matalino, at higit sa lahat, ipakita po natin ang tunay na diwa ng pagmamahal sa bayan. Ngayon pong election 2025, ako po si Boy Santiago. At Maraming salamat. Ito naman si Albert Lacanlale. Thank you very much. Yes, at ako naman po, si DJ Alex. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta at sana'y patuloy nating ipaglaban ang isang mas maunlad at mas matatag na Pilipinas. Abangan muli ang ating programa bukas, March 18, 2025, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa RW 95.1 FM na sabayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ito po ang Paglalahad 2025.